Ma'am Jess, patuloy pa rin ang ginagawang pagsusuri ng Public Attorney's Office dito sa mga labi ng mga batang pinaghihinalang namatay nga matapos maturukan ng Dengvaxia bilang bahagi ng kanilang paghahanap ng correlation o kaugnayan between yung vaccine at itong bigla ang pagkamatay ng mga bata. At sa darating na Lunes, tila magbubunga na itong pagsisikap ng PAO dahil nakatakda na silang magsampa ng kasong sibil laban sa kumpanyang Sanofi Pasteur at iba pang hindi napapangalanang mga respondents. Sino man mga taong gumawa nito? Makonsensya na sana kayo. Ano to? Parang ginawa nyo kaming magpalaki lang ng anak. Kukunin nyo sa amin ng ganito. Sa isang iglap, nawala kay Annalyn Enunia ang 13 anyos niyang anak na si Mark Axel matapos lagnatin ng ilang araw. Noong isang araw, namatay si Mark Axel na ayon sa kanyang mga kaklase na bakunahan ng Dengvaxia noong 2017. Gayunman, wala raw sa record ng paaralan ng binatilyo kung isa nga siya sa mga dating nabakunahan. Ang hirap mawalan ng anak. Pinapalaki mo, tapos ganun mangyari. Tapos sabihin nila walang record, ang dami naman nakakita. Si Mark Axel ang ika-14 na inotopsy ng Public Attorney's Office Forensics Team. Base sa death certificate ng binatilyo, typhoid ang kanyang cause of death. Pero ayon sa hepe ng PAO Forensics na si Dr. Erwin Erfe, posibleng ginaya lang ng dengue ang mga sintomas ng typhoid. Sabi kasi ng ina ni Mark Axel, dengue ang unang resulta sa laboratory test ng kanyang anak. Nagdugo ang utak, no? Consistent also with the other victims, no? Yung may hemorrhages din sa heart wall at saka doon sa lungs niya, consistent with the other victims, no? We're finding a strong link doon, strong link doon sa vaccination dahil halos pare-pareho ng presentation sila. Ang 12 anyos na si Jose Balacano naman ang ika-15 inotopsy ng PAO Forensics. Ayon sa ama ni Jose, na kompleto ng bata ang ikatlong dose ng Dengvaxia noong July 2017. Pero nitong January 29, nagreklamo ng panghihina at nilagnat si Jose. Sa pag-aakalang simpleng lagnat lang, binigyan lang siya ng gamot ng kanyang mga magulang. Pero kinabukasan, nagsuka ang bata, nagkaroon ng pantal sa katawan, sumakit ang ulo at nanginig. Naisugod pa sa ospital si Jose, pero pumanaw nitong January 31 o 2 araw matapos siyang manghina. Sa death certificate ni Jose, viral encephalitis at posibleng rabies ang ikinamatay niya. Pero hinala ng kanyang mga magulang, posibleng may kinalaman ang Dengvaxia. Huwag nyo nang antayin ang bata nyo na lagnatin na. Kasi oras na may lagnat na, acute na pala yan siya. Gusto ko po magsampa ng kaukulang kaso sa mga may kakagawan ng pangyayaring ito. Doon sa clinical presentation kasi, nag-present siya ng similar doon sa mga previous nating mga biktima. Pero sabi ng PAO, tila may kumikilos raw para hadlangan ang kanilang investigasyon. Pagpunta kayo sa ospital, sasabihin, bumalik na lang kasi pag-aaralan pa ng legal nila yung request for records. Laging ganon. May directive di umano na hindi mo na ibigay. At kami na yung representative ng magulang dahil kami ang hininga ng tulong na i-represent sila. Hindi lang sa korte, kundi sa mga dokumento at ebidensya na kailangan sa investigasyon. Git naman ng DOH o Department of Health, mailalabas ang medical records basta merong special power of attorney na hawak ang PAO. Sa Lunes, sisimula na ng PAO ang pagsampa ng kaso laban sa Sanofi Pasteur na gumawa ng Dengvaxia at ang mga nasa likod ng dengue immunization program. Civil case muna for each death and then magpapile din kami ng separate criminal case for reckless imprudence resulting to homicide and then separate pa ang administrative case sa PRC. Dahil naman sa kontrobersya ng bakunang Dengvaxia, kakaunti lang ang nakiisa sa iba pang programa ng DOH tulad ng libreng pabakuna kontra flu sa Tondo, Maynila na 30 lang ang sumipot. Sa Region 9, 60% ng mga magulang ang tumangging ipapurga ang kanilang mga anak sa deworming program ng DOH. Nababahala si dating Health Secretary Esperanza Cabral at ilang pang doktor at scientist sa kaguluhang idinulot nila ng kontrobersya ng Dengvaxia. Nagdulot daw ito ng takot, panik at pagkawala ng tiwala ng publiko sa mga vaccination at iba pang health program ng gobyerno. Pangamba pa ni Cabral,
posibleng pagmulan nito ng pagkalat ng mga nakamamatay na sakit. In general, sasabihin natin na talagang mas marami tayong benepisyo na nakukuha sa pagpapabakuna kesa sa hindi. Git naman ni Health Secretary Francisco Duque III, nilalabanan ng bakuna ang sari-saring sakit. Katulad ng diphtheria, tetanus, polio, rabies, measles, ang hepatitis B and C. Huwag po natin hayaan na mawala ang inyong tiwala. Ma'am Jess, bukas nakatakdang ilabas ng UP PGH ang kanilang study o pagsusuri din dito sa ilang kaso ng mga batang namatay nga matapos maturukan ng Dengvaxia. So it's an independent study na ginawa ng UP PGH sa utos rin ng Department of Health para malaman nga pagkaroon ng maka-establish ng correlation kung meron man dito sa Dengvaxia at yung mga biglaang pagkamatay ng mga batang naturukan ng nasabing bakuna. Sakasakaling magtugma ang findings ng UP-PGH expert panel at yung findings din ng Public Attorney's Office, then meron tayong dalawang independent investigations na nagsasabing tila may kaugnayan yung Dengvaxia dito sa pagkamatay ng ilang mga bata. So kung pagsasama-samahin natin itong mga kaso na sabihin na natin maging positive nga, pareho nga ang kanilang findings, UP PGH expert panel would have around 20, if I'm not mistaken, na mga cases, and then PA would have 15, bring a total to around 35. So 35 maaring o possible deaths related to the Dengvaxia out of the 830,000 na nabakunahan noong 2016 hanggang 2017. Ma'am Jess. Moving forward or looking forward, Chino, sa malamang, hindi malayo ang gagawin ng Sanofi ay to disprove na may direct correlation itong pagkamatay ng mga bata doon sa vaccine. So dapat siguro yung investigasyon na isinasagawa ng both, I'm sure the UP-PGH panel, alam nila yung scientific way. Itong PAW investigation, kasi hindi ko alam kung expertise nila itong ganitong mga kaso, although doctor, itong si Dr. Erfe, meron kaya silang guidelines na sinusunod? Kasi naalala ko yung isa sa mga past stories natin na may nagtanong, na dapat kasi meron silang isang case muna na parang yun yung neutral case para ma-prove nila kung merong direct correlation naman dun sa iba nilang mga case studies na pinag-aaralan. Parang merong dapat basis na pagkokomparahan nila dun sa kanilang mga iniimbestigahan, di ba? Yung mga ganyan bang guidelines, may umaalalay ba dito sa investigasyon ng PAW? Especially from DOH siguro dapat, hindi ba? Yes. Ma'am Jess, hindi lang naman si Dr. Erwin Erfe yung nagsasagawa ng examination, yung kanyang specialty ay forensic examination para makita nga yung cause of death at syempre yung pag-examine doon sa mga tissues. Tinutulungan din siya ng mga pathologists na pwede magsabi, ito yung symptom ng isang sakit o ito yung mga symptoms din ng ibang possible na mga epekto ng ibang mga posibleng sakit na dumapo nga doon sa bata. So sa ating pagkakaintindi, very scientific din ang ginagawa nitong Public Attorney's Office kasi it has to be scientific and backed up by evidence, Ma'am Jess, kasi ito'y gagamitin na ebidensya sa kanilang isasampang civil at criminal case. Pero going back to your earlier question, Ma'am Jess, na tama ka dyan, na-raise na rin ito dati ng mga opisyal ng DOH patungkol dito sa ginagawa na investigasyon ng Public Attorney's Office. Ang tinatanong nila, meron ba kayong control sample or parang control group na sinasabi pwedeng pagbasihan mo? Let's say, they're talking about isang bata, let's say, na namatay dahil sa dengue, pero never nagkaka-dengue at never din naturukan ng Dengvaxia vaccine. So, yun ang kanilang dapat na parang sinasabi ng DOH dati na sana meron man lang kayong pagsusuri kasi paniniwala nila kung titingnan mo itong bata na never nagka-dengue, never din nagkaroon ng Dengvaxia pero namatay ultimately dahil nadapuan nga siya ng dengue. Pareho lang ba ang pattern na sinasabi ng PAW? Baka pareho lang din naman kasi kanilang paniniwala kung merong ganong test group or control sample ay tiyak na makikita din
yung parehong sintomas. Then of course, yung evidence whether sa PGH at sa Public Attorney's Office, sinasabi rin naman ng DOH, i-calculate nila ito ultimately at kukuha ng mga independent experts, and I guess kasama na rin dito sa parating na pag-aaral na ito ang kumpanyang Sanofi Pasteur para talagang makahanap ng correlation kung meron man between Dengvaxia at itong mga pagkamatay ng mga anak ng ating mga kababayan. We must never lose track of the declaration mismo ng Sanofi Pasteur, no? Kasi sila ang nag-trigger nito itong ganitong mga nangyayari ngayon. Sanofi mismo ang nagsabi na yung kanilang bakuna kontra dengue can cause side effects, di ba? I think we should begin from there. Yes, So dapat yes. itong mga tests na ginagawa ngayon should begin from there. O kaya hindi kaya pwedeng tanungin na nga lang yung Sanofi Pasteur kasi. Ano ba yung mga sinasabi nyong side effects nitong inyong bakuna? Baka naman pwedeng i-share nyo na, although imposible sigurong mangyari yun dahil alam nila may nakaambang malaking suit against them, no? Well, yung official line talaga ng Sanofi Pasteur mula noon pa naman, Ma'am Jess, ay batay sa kanilang mga test samples, yung kanilang clinical trials, ay hanggang ngayon wala pang namamatay o napapatunayang namatay dahil nga sa Dengvaxia, no? Although, syempre, yan yung kino-contest ngayon ng Public Attorney's Office. To give it a better perspective, Ma'am Jess, no, we have, let's say, potentially around 35 deaths na proven dito sa ating bansa, pero looking back at the statistics ng 2014 and 2015, nag-average tayo ng around 2,000 deaths yearly dahil sa dengue. Ma'am Jess. Katulad lang nung kaso na sinight mo sa yung report, Chino, ang buong paniwala nung kanyang tatay, itong Dengvaxia ang most likely na cause nung pagkamatay nung bata, no? Kasi nakatatlong dosage siya. Pero ang nakalagay dun sa cause of death dun sa hospital record, isa dun rabies, di ko maalala yung isa. Paano ba yung mga ganitong kaso? Kasi pag ang basis natin yung kwento ng tatay, nilagnat today, bukas nagsuka, maya-maya, namatay na. Ang bilis, di ba? Tapos ang alam nilang talagang cause of death, yung bakuna. Pero ang nakalagay sa hospital records, rabies and another cause. Yeah. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Isa nga daw ito sa nagpapakomplika dito sa ginagawang investigasyon ng Public Attorney's Office. Nakausap natin ng ilang mga eksperto nila kanina at sinasabi nga yung natutuklasan nilang epekto, isa sa epekto nitong di umano ng Dengvaxia, no? Doon sa mga kaso na kanilang sinuri, yung uri ng dengue na tumama dito sa mga bata na to matapos nga maturukan daw ng Dengvaxia ay nagdudulot ng parang mimicry, no? Parang yung pagkamatay ay dengue pero yung sintomas na inilalabas ay parang ginagaya or nag-exhibit ng ibang symptoms ng ibang mga disease. That's why it's medyo mahirap daw i-detect daw talaga. Pero sa lab trial, sa lab analysis at syempre doon mismo sa overall analysis lang nila, pare-pareho yung patterns, no? Bagamat pwedeng sabihin na nagkamali yung mga doktor o pwedeng sabihin na the doctors are forgiven to think na it's viral encephalitis or di kaya rabies. Pero ang punot ugat daw nito ay dengue pa rin kung titingnan talaga ng mas malalim. At ito nga ang lumilitaw sa kanilang mga forensic examination. Kasi yung mga nakaraang mga autopsies na ginawa ng PAW, may iba lumilitaw or yung mga cause of death, lupus at iba pa, may iba pang mga may mga iba pang mga exotic na diseases na parang sinasabi yun yung cause of death. Pero ultimately, paniwala ng PAW, epekto ito o ito yung epekto ng masamang epekto ng Dengvaxia vaccine. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.